God, be with me today. Help my heart be open to the ways Jesus is at work in my life. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 8, 19 hanggang 28. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Gaudete Sunday po sa ating lahat. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating po may kapal sa mga sandaling ito na ibinigay niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga mas baybay at matangkilik sa ating pinakamunting channel na ito na walang sawang nag-review ng ating mga videos, lalo na ating mga reflections na ito. So,
Kamusta po mga kapatid? Sana nawa'y nakapagsimba tayo at ngayong araw na ito ay ikalawang araw, no, ng simbang gabi. So sana nawa'y sa mga nag-umpisa, huwag tayo pong makaramdam ng pagka tawag nito, no, pagkapagod o pagkabagot or anumang masasabi natin na umahad lang sa atin upang ipagpatuloy itong ating naumpisahan. So, sa araw na ito ng linggo, December 17, 2023, no? Nasabi ko na this is the Gaudete Sunday, yung kulay ng ating kandila na sinindihan ngayon ay kulay pink, no? Pero sabi rin ni Father, rosas, no? Pareho lang daw yun. Sabi nga ni Pismarix, hindi pink kundi rosas ang kulay ng kandila ngayon. So it means that magalak tayo, no? We have we'll be very happy, no? Magalak at malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, no? Ang ating tagapagligtas. So sana naway itong ating gospel sa araw na ito ay ating pong mapagnilayan, ano? At may bahagi din sa iba. So ano ba ang mensahe ng ating gospel sa araw na ito? Ang ating gospel ay is all about again sa kay Saint John the Baptist, ano? Yung isang tinig na sumisigaw sa ilang. No, siya yung nag-proclaim na dapat tayo ay magsisi, yung sa panahon ng ating Panginoong Kristo na yung mga Israelita, no, ay dapat nang magsisi, no? Yun ang kaniyang sinasabi dahil darating na ang taong sumusunod sa kanya. But din ang sabi ng ating Saint John the Baptist ay nung tinatanong siya ay hindi po siya yung Mesiyas, no? At hindi niya inangkin na siya yung inaantay ng mga Hudyo, no? Yung mga taga-Israel, mga Israelita, no? Iniantay na Mesiyas. So sabi niya hindi siya at sa totoo naman, no? Dito si Saint John the Baptist ay nagsasabi ng kung ano talaga ang totoo, no? Siya lang po ang magpatotoo sa ilaw, no? Sa liwanag, sa totoong liwanag. Pinadala siya ng Panginoon dito sa lupa, una sa ating Panginoong Hesukristo para bigyan ng babala or information, no? Ang mga tao para magbago dahil darating na ang Mesiyas. Mga kapatid, sa atin bang buhay tayo ba ay ganoon din ang pakiramdam na pag sinabihan tayong darating na ang tagapagligtas ay maniniwala ba tayo o magbabago ba tayo? So mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon na tuwirin ninyo ang daraanan, or ang sabi ni Saint John the Baptist, tuwirin ninyo ang daanan ng Panginoon. Mabasa rin ito sa sinulat ni Propeta Isaiah, no? Ang ating Panginoon ay anytime, no, darating ang papasok sa ating mga puso. But then, gaano ba ka linis, gaano ba ka laki ang pagbukas ng ang pintuan ng ating mga puso para sa ating Panginoon.
So, baka sarado pa ito, no? Sa akin lang, mai-share ko lang that, yung bang kung may tampo ka, no, o galit sa isang tao, of course, sarado yung puso mo, no? Sabihin nating nagtampo ka, hindi mo na binabati yung isang tao dahil may humingi kang pabor, pero hindi ka napagbigyan. Pero nung yung tao na yon, nung humingi sa'yo ng pabor, ay pinagbigyan mo, no? Tinulungan mo. So, yun ba ang measurement ng iyong puso, ng iyong pagkatao? Isarado mo yung pinto ng iyong puso dahil lang doon? So, mga kapatid, pag ganyan ang ating nararamdaman, ay hindi natin maipasok ng diretso ang ating Panginoon. At siya mismo hindi papasok sa ating mga puso pag ganyan ang laman, no, ng ating mga puso. So sana naway baguhin natin, no, ang ating mga ugali, no. Of course, masama ang pakiramdam mo dahil nung yung isang tao ay lumapit sa iyo, tinulungan mo, and then nung ikaw na ang lumapit sa kanya, hindi kanya natulungan sa kadahilanan na, of course, baka hindi niya kaya or may mga priority, no, na dapat mauna muna, no. So sana naway yung bang patience and understanding, no, wag tayo muna maghusga, no. Lalo-lalo na kung ang taong nilapitan mo ay sa tingin mo ba na meron siyang kayamanan, no, or nasa ibang bansa. So yan ang irony kasi na pag nasa ibang bansa ka, marami ka ng pera. So napakalungkot man na sabihin, but din hindi iyon ang totoo. Kapag sa ibang bansa ka, marami kang pera. Oo nga, totoo, marami kang pera para lang ipambayad, no. Ang matitira sa iyo diyan kapiranggot lang kung hindi ka masabi nating masigasig na magtipid, no. Pilitin mo magtipid na wala ka talagang maiipon, mga kapatid. So I don't know, for some, no, nasa ibang bansa, eh siguro sila marami silang pera dahil hindi sila nagbabayad ng kanilang bahay, wala silang bills na binabayaran, wala din silang or hindi rin sila bumibili ng kanilang pagkain, no? Or lahat libre, no? Or masasabi natin na talagang maganda ang trabaho nila, malaki ang sahod nila, sobra-sobra. But din kung yan ang isip natin na ipare-pareho natin yung kalagayan ng tao, so doon tayo magkakaroon ng saradong puso. Ay kagaya ngayon, season of Advent, preparation, paglilinis ng ating mga puso, ng ating sarili, ng ating mga kasalanan, para sa pagdating ng ating Panginoon ay handang-handa tayo, no, na harapin siya. But din kung nandiyan pa rin yan sa puso natin, ay di wala po ang ating Panginoon. So sana naway dito sa ating ebanghelyo
Ang napakagandang halimbawa lang dito ay yung pagpakumbaba ni Saint John the Baptist, no? Ni San Juan Bautista at ang pagsabi ng totoo na hindi siya ang ilaw, siya lang po ang magpatotoo sa tunay na ilaw, no? Ay sa atin na pipilitin pa natin na kahit na ay yung tao nagsasabi na nga na hindi na nga siya, pipilitin pa rin natin, paaminin pa natin, ano? So, sabi niya nga kahit na nga yung tali ng sandalyas, no, ng panyapak, hindi siya worthy, no, na tanggalin ito. So, kaya tayo mga kapatid, isa rin itong punto, no, gaano tayo ka-worthy, no, para tumanggap sa ating Panginoon. Halimbawa, sa pagsisimba natin, nagko-communion tayo, at ang tanong, ano ba tayo ka-worthy? No? Worthy ba tayo sa pagtanggap sa Kanya? Tanggapin natin ay holy, and then how about us? Of course, hindi magkasala tayo. Ba't nang sabi ng Panginoon, humingi ka at papatawarin ka. E paano ka papatawad kung hindi ka humingi? At pumunta ka sa tunay at tamang pamamaraan ng paghingi ng pagpapatawad. Hindi porke na sinabi mo lang na, Lord, patawad. Kung paano ka ngayon mapapatawad ng Panginoon? So may binigyan siyang authority para po magpatawad. So we have the sacrament of reconciliation. Doon tayo para mabigyan tayo ng absolution na magiging malinis tayo, no? Ay sabi nga ng Panginoon, binili niya sa ating mga apostolis, no? Whatever your sins are forgiven them, no? So, see? Doon tayo. Although, masasabi natin na ang Panginoon ay nakikinig din sa iyo, but din, may binigyan siyang, o may iniwanan siya ng authority, no? Na magpapatawad. Lumalapit nga tayo sa Kanya, but din, paano natin masisiguro na napatawad tayo? Hindi naman natin kausap ng harapan ng ating Panginoon. So, dito sa mundo ay talagang wala. Kunting bagay lang minsan na bibigyan natin ng hindi magandang pag-judge, no? So, mga kapatid, today, sinasabi na is Gaudete Sunday, magalak tayo, we have to rejoice, no? Joy ngayon, no? Third candle na ang nasindihan sa ating Advent candle, no? So, sana naway ang kagalakan na ito ay hindi lang para sa panahon ngayon, kundi para sa panahon pang susunod habang tayo ay nabubuhay, no? Yung kagalakan natin na darating ng ating Panginoon, no? At ang kagalakan natin dahil darating siya, but din dapat magalak din tayo na malinis, no, ang ating mga sarili. Para po tayo ay kaaya-aya sa ating pagharap sa Kanya. So, sana naway mga kapatid, ang ating mga puso ay buksan natin ng todo, no? Hindi lang 90 degrees ang pagbukas natin. Kung pwede natin buksan more than that, no? Kasi karamihan ng mga pinto is 90 degrees lang kasi sumasandal na sa dingding. But din, wag nating i-45 degrees yung pagbukas. 90 degrees natin
para makapasok, no, ng diretso ang ating Panginoon. So, sana naway mga kapatid, ang ating gospel ngayong araw na ito ay ating pong maisishare din sa iba at lalo na mapagnilayan natin, no, ma-reflect natin ang ating mga buhay, kung ano ba ang nagawa natin sa ating kapwa, kung ano ba ang nagawa natin noon, kung ang ginagawa natin ngayon ay karapat-dapat ba. So, marami sa atin ang nakakalimot, no, na basta lang, pagsimba lang ako, okay na yun sa akin. Kahit na kung hindi na ako mag-communion, kahit nasa online na lang ako, kahit na nakapadyama, okay lang. Hindi ganoon ang sinasabi ng ating Panginoon na magsimba tayo o makibahagi tayo sa kanyang bangkete, kailangan natin magdamit, no? Na if you can still remember sa ating gospel na yung isang panauhin, no, na hindi nakadamit pang kasal, no? Oh, di pinalabas yan, no? So, kaya kung makibahagi man tayo, makipag-partake man tayo sa bangkete ng ating Panginoon, ay kailangan din natin na damit ng maayos. Huwag nating lang iisipin that araw-araw nagdadasal naman ako. Pero yung dasal mo ba naririnig ng ating Panginoon dahil hindi ka nga nakahingi ng patawad sa Kanya. So mga kapatid, bago man dumating ang Pasko, ang muling kapanganakan ng ating Panginoon, ay sikapin natin na malinis ang ating mga sarili, our spiritual illness, no? Kailangan nating pagalingin yan para po tayo ay magkaroon ng mapayapang pag-iisip at talagang sabi nating joyful na puso, no? Masayahing puso sa bawat sandali. So mga kapatid, yun lang po at maraming pong salamat. Sa muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat natin ng mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo. So to all my relatives and friends, marami pong salamat. At naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan. At wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. So marami pong salamat at God bless. As all, manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.